Kamusta Virgo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang nangyayari sa buhay mo, sa relasyon, sa iyo at sa person mo. Sa huli, kukuha ko ng angel number at charms. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Unahin muna natin yung patungkol sa relationship. 7 of Wands, 8 of Wands, Ace of Pentacles. Merong mga challenges na nangyayari sa buhay mo na merong napakagandang kapalit. Kaya ituloy-tuloy mo lang yung pag-aksyon mo kasi dalawang cards yung nagsasabi niyan. Yung magandang mangyayari sa buhay mo ay pangmatagalan. Hindi naman ganun kayaman yung magiging estado mo, pero meron kang sapat. Kumbaga, merong mapagkukunan yung kakulangan. Hindi katulad ng sitwasyon na pinagdaraanan, lalo na kung patungkol sa financial. Ang ilan sa inyo sa career or negosyo, may mga person na tingin sa'yo katunggali ka. Kaya mas lalo mong pinagbubutihan yung career or negosyo mo. Pinapakita rin na busy ka at saka meron kang pinagsasabay na gawain. Mas lalo pang magkakaroon ng magandang oportunidad sa career or negosyo at saka good fortune. Ang ilan sa inyo na naghahanap ng trabaho, ipagpatuloy mo yung paghahanap. Huwag kang sumuko kasi yung next na magiging trabaho mo, yun yung makakasagot sa problema mo sa financial at saka pang long term yung trabaho na makukuha mo or magkakaroon. At saka huwag kang pumirme sa isang pag-a-applyan lang. Kailangan marami kang option. Ang ilan sa inyo sa negosyo ay hands-on ka, kaya maraming nagtitiwala sa iyo. Itong 7 of Cups naman ang nagpapatunay na marami kang magiging option sa career, sa negosyo o kaya love life. Kailangan pakiramdaman mo yung sarili mo kung ano ba talaga yung kailangan mo at saka kung ano yung tingin mong magtatagal. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, ipaglaban mo yung relasyon mo sa mga hadlang. Kasi matagal na din kayo ng person mo eh. Huwag mo bastang i-give up ang relasyon nyo. Marami pa kayong ups and downs, pagtatalo, happiness, at celebration na pagsasaluhan. At saka, hindi lang sa career o kaya financial magiging stable ang pamumuhay nyo, kundi ganun din sa relasyon. At kung tingin mo meron kulang sa relasyon nyo ng person mo, sikapin mo na mapunuan ito. Or kung ano man yung problems, kailangan mong harapin or solusyonan nyo ng magkasama. Itong card na ito na boundaries, kailangan mo ding pahalagahan ang sarili mo, lalo na kung merong hindi akmang sitwasyon, kailangan mong tumanggi. Para makaani ka ng respeto at saka maunawaan ka. Itong card na passion ay sundin mo kung ano yung nasa puso mo. Kasi yan yung magiging daan para malaman mo kung ano talaga yung purpose mo sa buhay.
Itong card na ito ang nagsasabi na alisin yung insecurities na naiisip o kaya nararamdaman kasi marami kang magandang katangian. Sa mga single, meron kang potential person na nagugustuhan. Pero hindi mo pa man na ipaparamdam or na ipapakita dun sa person, meron na agad kontra. Ang dapat mong pag-ingatan ay yung huwag ka masyadong magbigay ng maraming atensyon sa person kasi hindi niya ito gusto. At ang person na ito ay schoolmate mo o kaya pinakilala sa'yo or katrabaho. Ito naman yung cards mo, the Empress, the Wheel of Fortune, at the Death. Itong cards mo, lahat major arcana. Kaya, ang advice ng cards na ito, kailangan mong pakaisipin or mag-reflect ka sa mga lesson na nangyari sa buhay mo. Pinapakita sa cards mo kung gaano ka kabuti as a person, lalo na kung husband ka or wife. At saka pinaghahanda ka ng cards na maraming positive changes na mangyayari sa buhay mo, magiging pabor na sa iyo yung kapalaran. Pero sa pagbabagong mangyayari sa buhay mo, meron kang dapat iwan na or tapusin. Kaya merong pagbabagong mangyayari kasi meron kang mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan. At inaalis ka sa sitwasyon na ito. Sa financial, maganda yung magiging kita mo. Kumbaga, mag-share ka rin ng blessings. Lalo na't naranasan mo kung paano ka kapusin sa financial at saka merong mga tumulong sa iyo na sinusuklian mo din kung ano yung magandang nagawa nila sa iyo. At saka meron pang darating na pagkakataon na hindi mo inaasahan sa financial. Ang ilan sa inyo matagal ka na nag-invest. Kung hindi ngayon, may posibilidad na next year, maganda yung magiging resulta ng investment mo. Sa mga single, nakatatlong cards ka na may mga person na ma-attract sa iyo. At saka, yung potential person na makikilala mo, siya yung magpapabago sa buhay mo or maling akala sa love. Ito yung additional card mo, Three of Swords. Ibig sabihin nito, merong mapait na nangyaring sitwasyon sa buhay mo na kahit hanggang ngayon ay hindi mo pa rin makalimutan. Ito yung isa sa sinasabi ng Death card na kailangan mo nang i-let go, yung fears at yung pain. Kasi yan yung magiging hadlang para hindi magkaroon ng katuparan yung mga goal mo sa buhay. At saka sa mga single, kung nagkaroon ka ng panandaliang relasyon sa nakaraan, yung susunod ay pangmatagalan na. Sa mga nasa relationship naman, maraming positive na pagbabago mangyayari sa relasyon nyo ng person mo. At saka ang ilan sa inyo nakakatulong sa iyo yung kaibigan mo or family na handang sumuporta tuwing meron kang problem patungkol sa love. At sinasabi na ng mga cards na kung ano man yung problem na pinagdaraanan mo ay masusolusyonan mo ito or malalagpasan. Alamin muna natin ang advice ng mystical cards. Itong card na ito ang nagsasabi na bibigyan ka ng sign ng angel mo or ng spirit guide mo sa tuwing may pagkalito or nahihirapan ka sa buhay. Kaya gamitin mo yung talas ng kutob mo
or ipaparating ito sa panaginip mo. Itong card na Spirit Guide naman ay pangalawang card na maraming sign sa paligid mo na magbibigay kasagutan sa mga katanungan mo sa buhay or para ma-solve ang problems mo. Kaya ito yung ipinapakita kasi ang ilang Virgo, malakas ang kutob. Nagagamit mo ito. Itong family na card ay pangalawang card mo na may mga taong sumusuporta sa iyo. Family mo or friends. At saka paalala din ito guys na sa family hindi talaga lahat magkakapareho kayo. Kaya kailangan ng hinay-hinay or distansya kung maaari para hindi mauwi sa problem. Ang advice naman sa ilan para sa unhappy na relationship, pinapaalalahanan ka ng mga cards na huwag kang magstay sa relasyon dahil sa natatakot kang mag-isa. Seryoso mo tong pag-isipan kasi yung changes na mangyayari sa buhay mo, hindi ito mapipigilan. Kaya merong mga negatibong nangyayari sa buhay mo. Kung hindi mo to aaksyonan, magkakaroon ng delay at saka magpapatuloy yung unhappy na sitwasyon. Page of Swords, 3 of Pentacles at 10 of Cups. Kahit na card ito ng person mo, ikaw na lang bahalang tumukoy kasi connected kayo sa isa't isa. Pwedeng ipakita yung feelings mo dito. Itong person mo sa iyo man or sa kapwa niya, napaka-defensive niya pagdating sa argumento. Ito yung isa sa kahinaan niya or weakness. Marami din siyang sinasabi. Ano man ang gender ng person mo. Gusto niya, siya yung nananaig. Pero ano naman to guys hindi lang naman para sa ikakabuti niya, kundi para rin sa ikakabuti ng pamilya or ng koneksyon. Meron lang talagang weakness yung person mo na hindi niya maiwasan at naia-apply niya sa iyo or sa kapwa. Pero syempre, ang advice ng cards ay kailangan din niya makinig sa kapwa. Importante rin kasi yung pananaw ng iba. Para naman sa kalusugan, kailangan ng sapat na pahinga. Lalo na kung nag-exercise ka or pagod sa trabaho at saka piliin din yung healthy na diet. Ang ilan sa inyo, ikaw yung nag-aalaga sa family member na may sakit. Kaya pahalagahan mo din yung kalusugan mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, ang advice ng cards, yung konting issue sa relationship ay wag nang palakihin. At saka, bigyan mo din ng space or kalayaan yung person mo sa mga gusto niyang gawin. Para hindi siya makaisip ng kalungkutan sa buhay o relasyon. Itong Knight of Cups, pinapakita na focus ka sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng happiness or satisfaction. At saka makukumpleto mo kung ano yung mga bagay na gusto mong tapusin at saka magkakaroon ng progress yung buhay mo patungo sa goal na gusto mong matapos or makamit. Magkakaroon ka rin ng meaningful na connection sa kapwa. At saka i-add ko lang para sa mga nasa relationship, marunong makisama yung person mo kaya yung relasyon nyo ay nagtatagal. Ang ilang single ay stable at saka happy ka na sa buhay mo. Yung potential person na lang ang hinihintay mong dumating sa buhay mo.
Nagpapakita ka ng interest sa potential person pero hindi sa pilitan. Itong healing naman, ang ilan sa inyo, ito yung ina-apply mo sa buhay mo. Kasi, alam mo na panahon na ito para tanggapin mo kung ano man yung mga sitwasyon na hindi mo na kayang makontrol. At saka, pinapakita rin na binabawasan mo na yung mga unhealthy habits. Itong new beginning naman, merong chances na darating at saka marami ka pang matutuklasan sa sarili mo. At saka mas bibigyan mong halaga yung nangyayaring sitwasyon sa buhay mo ngayon. At ito rin yung magiging paraan na para makapagsimula ka ng bago. Itong compassion na card, may mga lesson na dapat mong matutunan. Pinapaalala rin na hindi makakabuti sa iyo yung pagtatanim ng sama ng loob or tampo. Para magkaroon din ng kaginhawaan sa isip mo at saka damdamin. Para sa relationship, dalawang cards na yung nagsasabi na meron kayong happy family kasi merong teamwork sa relasyon nyo. Magkakaroon ng next level ang relasyon nyo. Pwedeng pang long term o kaya magkakaroon ng engagement. Ito yung angel number mo. 2348. It signifies the need to call on divine help. Angels are waiting for you to call on them. Respond and guide your steps. Huwag kang mawala ng pag-asa at huwag makalimot na humingi ng tulong kay God at sa spirit guide mo. Lalo na kung merong pagkalito sa situation. Ito naman yung charms. Ipapakita dito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna. At saka, ikaw na rin bahalang tumukoy kung andito ba yung letra ng pangalan ng person mo. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Sagittarius, Aquarius, Leo, Cancer, Taurus, Scorpio, Libra, Capricorn at Virgo.